po tayo maniwala, tumutok po tayo sa mga estasyon ng telebisyon at kumuha ng tamang impormasyon. Okay. Ayan po ang nangyari kanina lamang kasunod ng 8.9 magnitude na lindol, isang napakalaking tsunami po sa baybayin ng Honshu sa bansang Japan. Nakikita natin, Ivan, na parang itong mga kotse, parang matchboxes na lang kung titignan mo sa sobrang tinatangay ng malalakas na alon Tsaka na yung yan. alon, Connie, parang na siyang solid eh. Parang Solid. hindi na siya tubig eh. Dahil siguro sa dami ng Sa dami bitbit ng nahatak niya. Mga debris, mga from buildings yan na mga bumagsak na rin dahil dun sa 8.9 magnitude na lindol kanina pasado alauna ng hapon dyan po sa may main island ng Honshu sa Alam mo, Japan. Connie, ang dinidiscuss natin ngayon, pinsala pa lang, hindi pa natin nakikita sa ngayon yung casualty. Oo, yung pinakagrabing parte, yung pagbibilang na. Many, sa ngayon, ang term na ginagamit ng mga foreign news agencies ay several casualties. Hindi nila sinasabing hundreds, thousands. Hindi Pero pa po natin matukoy sa sandaling ito. Sa ganitong klase ng nakikita natin ngayon sa video ay parang imposibleng wala na makita tayo talaga na ganung kataas na bilang din dahil hopefully we're not hoping na ganun nga pero nakikita natin in the past yung mga Yes. ganitong klase ay napakamapaminsala talaga. Samantala inilikas na rin po si Japan Prime Minister Naoto Kan dahil sa lindol doon. Naramdaman ng Prime Minister at ng mga miyembro ng kanyang parlamento ang magnitude 8.9 na lindol habang nasa sesyon sa Tokyo. Kaya naman agad siyang inilikas matapos ang lindol. Nayanig po ang ilang mga gusali sa Tokyo, marami na rin ang sugatan at may mainatala na sunog at 4 meters na tsunami dahil sa lindol. May babala rin po na posibleng magkaroon ng 10-meter tsunami matapos ng lindol. Ito na ang pinakamalaki nilang tsunami sa loob ng 7 taon. Linawin natin, ang Tokyo yung capital city. Yes. Ang naging sentro nung pagyanig ay hindi po ang Tokyo, kundi ang Honshu. isla po ng Honshu. Kung hindi po kami nagkakamali sa bandang silangan, Main island. Eastern Japan po yan. At nakikita natin ngayon, ito yung habang nagsesesyon, si Prime Minister Kan ng Japan, na talaga namang protocol yon na talagang ililikas muna ang pinakamataas na pinuno ng bansa kapag may ganitong klase ng mga matitinding trahedya, katulad nga nitong tsunami dyan sa Japan at paglindol ng 8.9. Samantala, puntahan naman po natin ngayon ang ating kasamang si Maris Umali, dyan naman sa may GSIS Pasay. Maris? Yes, Connie, ang mga bandang alas 4 nga ng ngayong hapon nagbigay daw ng kautusan yung pamunuan ng GSIS na paalisin na, pauwiin na itong mga empleyado ng GSIS dahil nga kalapit lang talaga nila itong Manila Bay. So bilang pag-iingat o parang precautionary measures, lalo pat inilabas na nga ng PHIVOLCS yung tsunami warning, pinauwi na lahat ng mga empleyado. Nung dumating tayo dito, hindi na tayo pinapayagang makapasok sa loob mismo ng GSIS building. Kaya nagabang tayo dito sa may gate. At may mangilan-ngilan na lamang tayong mga empleyado na naabutan. Karamihan nga sa mga kwento nila ay medyo kinakabahan nga sila. Nandun yung apprehension. Gusto na talaga nila makauwi upon learning na may ganito nga tsunami warning. Nandito tayo ngayon sa isang shuttle bus ng GSIS. At meron tayong mga nakasamang ilang mga empleyado. Gusto mo makausap ito si Sir, anong pangalan niyo nga po? Ariel Ablay. Si Connie Season po sa on-on. Mr. Ariel? Ma'am, good afternoon po. Kamusta naman po? Napauwi po kayo ng mas maaga ngayon dyan sa GSIS dahil daw malapit kayo sa Manila Bay. Nagtatrabaho po kayo ng mga 3:30 po. Pinauwi na po kami. Sabi, tama na yan. Tanggapin na lang lahat ng mga transaction tapos pwede na kayong umuwi. Pinauwi po namin ng maaga mga tao po, yung mga member po ng GSIS po, mga pensioners po. Nabanggit po ni Maris na may mga ilan pong natatakot dahil po dito sa nangyaring lindol at tsunami naman dyan sa Japan. Ano ho ba ang kwento nyo dyan sa amin mula sa GSIS kanina? Kinakabahan po dahil makakan po dito sa atin yung tsunami po. So far, sir, nasa level 2 pa lang naman at wala pa naman tayo talagang panganib na nakikita dito sa ating bansa. Wala pa rin po. Dahil ang balita po kasi ma'am, 5 or 7 o'clock daw pang dating ng tsunami po dito sa atin. Okay, teka, lilinawin lang po lilinawin po natin yung impormasyon na yon. Okay. Hindi ho 5 to 7 darating ang tsunami. Inaasahan ho ang posibleng paglaki ng mga alon sa mga oras na yan. Pero sila kasi very quick
yung response, kumbaga, nitong pamunuan ng GSIS upon learning ng itong tsunami warning. Pero alam mo, Maris, medyo nagkaroon ng misinterpretation dun sa mga nababasa siguro nila o napapakinggang balita, ano? Kasi akala yata nila 7 p.m. daw Between darating. 5 to 7 daw darating ang tsunami. Hindi naman, di ba? Okay. So, nililinaw lang natin yan. Magandang nalinaw yan, kaya lang ang kanila naman, for their own protection. Total na nakaharap daw sa Pacific Ocean at nandito malapit sa Manila Bay. So, kumbaga parang total naman, araw-araw nag-dispatch sila sa kanilang trabaho. Maganda na rin yung ngayong araw medyo maaga-aga silang mapauwi. Paalalahanan mo na lang sila dyan, Maris, na maging mahinahon at maging alerto lang. Mahinahon naman at napaka-calm ng kanilang paglipat. That's good. Naman daw, pagpapanik na naganap. Okay, Maraming salamat. thank you. Si Maris Umali mula sa GSIS sa Pasay City. Alright. Ang bilis talagang mag-evolve ng impormasyon, ano? Oo, actually, alam mo... Or it's easy to miss out on a few details, Yes. very important details, at ma-interpret mo ng iba. Oo Ano? nga, kaya nga paglilinaw natin, tumutok lang ho kayo dun sa mga balita, sa TV, sa radyo, pero wag ho tayo masyadong magre-rely sa mga text messages dahil dyan minsan nagkakaroon ng mga maling impormasyon sabi nga nila, no? At samantala, dito naman po dahil po sa lindol sa Japan nga, nakataas na ngayon ang Tsunami Alert Level 2 sa may 19 na probinsya sa Pilipinas. Inuulit po namin. Ito po yung mga probinsya nakaharap sa may Pacific Ocean. Ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela, Quezon, Aurora, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao del Sur. Paglilinaw po ng PHIVOLCS, wala pang utos na evacuation sa ngayon pero pinaalalahanan ng mga komunidad na maghintay para sa mga bagong impormasyon at posibleng pag-utos ng evacuation. Ang pinakamaganda talaga yung tamang impormasyon ang makalap at maibigay talaga ng kahit sino sa mga local government officials din. Kasi minsan doon din nagsisimula yung mga panic ng mga kababayan nila. No? So pinapaalalahanan po natin, nasa alert level 2 ang in-announce po ng PHIVOLCS sa 19 provinces na yan na nakaharap sa may Pacific Ocean. Samantala ito, Ivan, nakikita na natin ngayon ang lakas nung force nung Ano ba yan? tsunami. Yan Nakataob na barko. Barko. Oo, Tama. ganun na kalaki ang pinsala. Nakita natin dun sa isang video, 'di ba? Parang talagang kita mo, parang hinahagod na lahat ng mga nadadaanan talaga no? Para imagine mo siguro isang bulldozer na dadaanan ng sisirain ng lahat ng dadaanan At niya. ayan, nakikita natin sa may babang parte May ng kotse. barko, merong kotse. Kanina nakita natin talagang inaanod na miski yung mas malalaking barko na kasing laki pa rin dyan, meron din nakikita tayo mga parang mga debris na mga buildings at yan po talagang pagpapatunay na napakalaki ng pinsala nitong tsunami waves na tumama naman dyan sa Japan. Connie, bukas pa rin ang ating linya para sa mga on-callers natin na may nais itanong sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Tumawag Mamaya, po. i-run through ulit natin yung mga mahalagang numero na posibleng tawagan. Ayan po, maya't-maya po lumalabas sa inyong mga screen ang mga numero ng mga ahensya ng pamahalaan na maaari ninyong tawagan para sa inyong mga katanungan. Yan po, nakalabas na yan ng DFA 834-4000. Yan po ang hotline ng DFA. Sa mga nagtatanong naman po kung po pwedeng tumawag kaugnay sa lindol at tsunami sa Japan, maaari ho kayo makipag-ugnayan sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa tanggapan nga ho ng DFA o Department of Foreign Affairs, ito po yung numero kanina na in-announce ni Ivan, ang 834-4000. Samantala sa NDRMC ay 912-5668, 911-1406, 911-5061 at 912-2665. Sa POA naman, 722-1144 at 722-1155. Sa PHIVOLCS, 426-1468 hanggang 79 at OWA, 551-1560. Alright, ngayon naman nasa linya ng telepono si Governor Faustino D. ng Isabela. Makikibalita po kami, Governor. Ano na ho ang nangyayari dyan ngayon? Ay